Anong estratehiya ang sa tingin mo ay pinakamabisang gamitin upang mapalaganap ang tamang kaalaman tungkol sa HIV, lalo na sa mga kabataan at mga grupong nasa panganib? Ulit ma, isa pa ma. Isa pa ma. Good morning, everyone. Good morning, panel board of judges. Ladies and gentlemen, it's not easy for me to answer this specific question, not because I don't know the question, but rather, I might be the basis of the scoring tonight because I am the first person who will answer the question. But allow me to say this, that when it comes to answering the question, we can use our mind and we can use our heart. But for me, ladies and gentlemen, I'm gonna give the 100% of my opinion in order for you to be convinced tonight. So the question that was given to me is that, sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng HIV dito sa Pilipinas, anong mga estrahiya ang sa tingin ko ay pinakamabisang gamitin upang mapalaganap ang tamang kaalaman tungkol sa HIV, lalo na sa kabataan at sa mga grupo na nasa panganib? Ladies and gentlemen, panel board of judges, to be very honest, I know for a fact, for those people that is very close-minded, they are thinking that HIV is from us, coming from us LGBT. Iniisip po nila na kapag HIV or AIDS nanggagaling sa aming mga LGBT. But I would like to give you an information that even you are part of LGBT, or even you are a straight man or a woman, you can be infected with this kind of virus. And ladies and gentlemen, the question here is, what are the strategies that I can give to someone, especially to the youth ones, and for for them to educate about this kind of issue that we have? Ladies and gentlemen, as a part of LGBT, yes, I might conduct a seminar for everyone, not just for the youth, but also for all of the people right now. That's because I would like to reiterate to everyone that even you are part of LGBT, you can be an inspiration. In that way, I will educate them by using my own advocacy, the A, B, C, D, and E. A stands for abstinence. Ladies and gentlemen, kung matututo tayong mag-control tungkol sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot o pagdating sa sex, then definitely, it will help us to lessen the cases. Letter B. Be loyal to our partner. Ladies and gentlemen, in this world, even you are part of LGBT, the best thing that you can do, mahalin mo ng tama. Maging tapat ka sa taong pinakamamahal mo dahil hindi lamang sarili mo ang madadamay dito, kundi ang pinagbigyan mo ng puso mo. Letter C, we should use condom and contraceptive pills in order for us to prevent this kind of virus. Because always remember, prevention is better than cure. Letter D, don't use drugs. We are all know for a fact that because of the influence of the drugs, we cannot limit ourselves. We meet those people in order for us to release ourselves. That's because tinatawag tayo ng laman. Without knowing na sa impluensya ng droga, maaari din tayong mahawa. And last, as a part of LGBT, E stands for educating everyone. Because I firmly believe, ladies and gentlemen, the best thing that we can do here in this world is to be a beneficial to other people. Nang sa ganung paraan, kahit sa kabila ng diskriminasyon ng aking napagdaraanan, isa lamang ang masasabi ko, maaari kayong mahawa ng sakit na ito kahit hindi kayo parte ng LGBT. This answer might be quite long. Maybe I use my advocacy for this. But you guys, panel board of judges, audiences, if you have clarification with my answer, just call me. I'm always free over a cup of coffee. Thank you. Thank you so much.
naman na ninyo? Para sa inyo. Delikasya. May upload ako sa'yo ah. Ngayon lang, tignan mo. Nag-upload na ako. Ano ang papel ng mga mamamayan, lalo na ang kabataan sa pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng ating bayan ngayon? Ulit, ano ang papel ng mga mamamayan, lalo na ng kabataan sa pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng ating bayan ngayon? Thank you so much for this very wonderful question. We all know that each and every generation has a different purpose. The elderly guides the so-called youth so that they can lead the way to the right way. And the youth is our future. That is why we are molding them to be the best version of ourselves, not only for us, but also for our loved country. Now, if you're going to ask me to what is the real purpose of the youth nowadays and how could I explain it? Thank you. The purpose of youth nowadays is that they are the future of our world, or they are the future of us. Why would I say so? Dahil sa kanila nakasalalay kung ano ang magiging kapalaran ng ating bansa. Kung magtutulungan tayong lahat upang hubugin kung ano ang pagkatao ng mga kabataan ngayon, ay matatamasa natin ng magandang kinabukasan. Mag-aral ang mga bata. Itama natin ang kanilang mga maling gawain at ibigay natin sa kanila ang lahat ng pagsuportang kaya nating ibigay. Lalong-lalo na sa mga magulang. Pasok na pasok ito sa aking advocacy that your child is not your future investment and they don't owe you anything in this world. It was your choice that you have given them their lives. Therefore, it is your responsibility to give all of their physiological needs in life. But as a child, if we look forward for the things that our parents have done for us, then therefore, it is a free will, but never an obligation for us to help our parents. Hindi po dapat inuobliga ang mga bata. Hindi po dapat nating pinipressure ang mga bata. Dahil kung pag napapressure po sila, and I think that is the biggest problem or social issue that us are still facing regardless on what kind of generation we are, it is the pressure. We keep on comparing ourselves to anybody because of what is the elderly is trying to say to us. Be gentle to our child. Be gentle to our youth, for they are the future of us. Gaya nga ng sabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po. Thank you so much, Miss Janine. Sa harap ng mabilis na pagbabago sa lipunan at teknolohiya, paano maaaring i-adapt ng sangguniang kabataan ang kanilang pamamahala upang maging mas makabago at tumugon sa mga umuusbong na pangangailangan at hamon na kinakaharap ng kabataan ngayon? Ulit, sa harap ng mabilis na pagbabago sa lipunan at teknolohiya, paano maaaring i-adapt ng sangguniang kabataan ang kanilang pamamahala upang maging mas makabago at tumugon sa mga umuusbong na pangangailangan at hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon? Sagot. Ayan, this is actually a quite long question, but I believe this is the most crucial part of the competition wherein we are not just proving to everyone that we are physically beautiful, but we have something in mind that we can definitely share to everyone. This is actually quite long question, but in order for me to answer that, I just want to reiterate to everyone that as a sangguniang kabataan, dapat tayo maging isang role model para sa mga ordinaryong kabataan na naninirahan dito sa ating pamayanan, maging sa ating bansang Pilipinas. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagpapangaral ng tamang edukasyon. Tamang edukasyon patungkol sa kung paano gagamitin ang teknolohiya sa mga kabataan na naririto ngayong gabi.
Bakit kamo? Dahil napakaraming kabataan ngayon ay nalululong sa social media at ginagamit sa maling pamamaraan ng iba't ibang mga teknolohiya na meron tayo sa modernisasyon. Ladies, gentlemen, and in between, as sangguniang kabataan, dapat tayo ay maging isang napakagandang ehemplo sa mga ordinaryong kabataan na ating nasasakupan. Sapagkat ang mga bagong henerasyon ngayon, kung mabibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kaalaman kung paano nila gagamitin ang teknolohiya, maipapasa nila ito generation from generation. At doon mismo, sa pagkakataong iyon, magkakaroon ng isang magandang pamayanan, magkakaroon ng isang magandang community dito sa ating nasasakupan. At nang sa ganon, ang sangguniang kabataan ay tatatak sa isipan ng bawat ordinaryong kabataan na ako, bilang isang mamamayang kabataan, tinuruan ako ng sangguniang kabataan kung paano gumamit ng tama sa teknolohiya at modernong pamamaraan upang nasa ganun mai-apply ko to sa pang-araw-araw nating buhay. If this is against the opinion of the judges and everyone, then so be it. But I will never ever bend my understanding towards what is right, what is correct, and what is truly acceptable. Therefore, people of Caloocan City, gamitin natin ng tama at sa maayos ng paraan ang teknolohiya sapagkat narito tayo ngayon sa modernisasyong panahon. Maraming salamat po. Thank you so much. Sa gitna ng mga issue sa ekonomiya, korupsyon at disinformasyon dito sa Pilipinas, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang reforma na dapat unahin ng gobyerno? Ulit, sa gitna ng mga issue sa ekonomiya, korupsyon at disinformasyon dito sa Pilipinas, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang reforma na dapat unahin ng gobyerno? Well, good morning, judges, and thank you so much for the question. Well, I believe that in the times of modernization, we are frequently using social media. And what I know, this is the main problem or the biggest problem right now in our country, is that the disinformation. As a digital literacy advocate, I see this as a problem because most of us are very engaged in social media or in the internet. I think if we are going to prevent disinformation from happening, well, actually, it's the most feasible way for me to help our country to eradicate all the problems. I believe that if we are going to make ourselves equipped by the knowledge about this information and what to read or assess on what information that we need to embody or that we need to absorb, we could eliminate all of the problems. Because when we are going to invest in the knowledge that we have, especially in social media, it will allow us to think rationally and critically so that we can vote for the right person that will be seated on the pedestal. So guys, I mean, everyone, I am encouraging you all to be my comrades, to fight for this information. Because always remember that in every of our actions that we are going to use or to put in social media is going to leave a footprint. So make ours informational, substantial, and educational. That would be all. Thank you so much. Masasabi mo bang parte ng pagbabago ng komunidad ang pagkakaroon at pagkakaisa ng LGBTQI+ sa larangan ng politika? Bakit o bakit hindi? Masasabi mong parte ng pagbabago ng community ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng LGBTQI+ sa larangan ng politics? Bakit o bakit hindi? Isang mapagpalayang gabi po. Panandalian ko po munang ihiramin ang pakikinig upang mas lalo niyo pong maunawaan ang kasagutan aking pong bibitawan. Mga hurado, nakatayo po ako sa inyong harapan hindi na lamang po bilang isang beauty queen, kundi bilang isang guro at lahat kayo ay magiging estudyante ko upang mapakinggan ang kasagutang aking bibitawan. Ngayon ang kaya tanungan, masasabi bang parte ng pagbabago ng komunidad ang pagkakaroon at pagkakaisa ng LGBTQIA+ sa larangan ng politika?
Bakit o bakit hindi? Mga kaibigan, sabi sa edukasyon, we are democratic country. Ibig sabihin, tayo pong mga tao ang may kakayahan at karapatang pumili ng lideratong uupo sa gobyerno. But the question is, masasabi bang parte ng pagbabago ng komunidad ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng LGBTQIA+. Sa madaling salita, ang katotohanan na kasagutan ay hindi po. Bakit? Dahil mismong LGBTQ ay hindi nagkakaisa. Ano pa kapag sinabing politika? Kapag sinabing politika, tayo po ay may mga kanya-kanyang perspektibo, paniniwala at higit sa lahat, pagdating sa politika, tayo po ay magkakaiba-iba ng pinaniniwalaan at ibuboto na uupo sa gobyerno. Kaya sa lahat ng LGBT na naririto, tunay ngang sabi ng professor ko na malayo pa ang laban ng LGBTQIA+ sa paglaban ng pagkakaisa. Pagdating sa politika, magkakaiba man tayo, ngunit darating ang panahon na iisa lang ang uupo sa gobyerno na maglilingkod. Kaya naman pumili tayo ng lideratong magseserbisyo, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para sa nasasakupan natin. Dahil palagi nating pakatatandaan, tayong LGBTQ ay isang malawak na komunidad. Kung magkakaisa tayo sa kung sino ang lideratong uupo sa gobyerno, ang ating bansa ay magiging paraiso. At palagi nating pakatatandaan sa lahat ng LGBT na naririto, pumili tayo o bumoto tayo ng isang lideratong wala pa sa posisyon pero tama ang direksyon. Marami pong salamat. Maraming salamat.